Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry B. Good morning, Katunying. Opo, kumusta na po? Chairman, meron pala kayong extension na ibinigay sa mga TNVS tungkol sa surge pricing. Can you expound on that, sir? Opo, sinulatan nung tayo ng Grab at sa ibang TNC at humingi sila ng konting dagdag araw para ma-adjust po nila yung kanilang program, no? Aba. Na mapababa yung surge price cap at saka batanggal sa programa nila yung provision nila dun sa surge price cap. So dalawa po yun. On the front end, yung cap binaba po natin, and then on the back end, hindi po sila pwedeng kumaltas dito sa surge price na bago. Opo. Magkano po ang pinag-uusapan natin dito, Chairman? Binaba po natin ng kalahati yung cap eh. Dati po, ang cap is 200% of their base fare, no? Opo. Ngayon baba po natin to 100%. Ibig ko sabihin, kung ang base fare nyo po ay 200 piso, Okay. dati po pwede ang surge price pwede umakyat ng 400 piso. Oo. Ngayon po, ang cap hanggang 200 piso rin, no? Hindi na pwede umakyat ng 400 piso. Opo. Kumbaga, yung binanggit nyo example na yon, ang babayaran sana nung pasahero total of 600 pesos. Pero dahil po dun sa inyong hakbang ay magiging 400 pesos na lang. Opo, yun ang maximum. Yun ang maximum. Okay, ito po bang pagbabago sa surge pricing, yung cap na ito, ay hanggang kailan? Ito ba forever na? Hindi po, ito yung pinag-aaralan po natin. No? We are gathering data, we're gathering... ang importante kasi surge cap is the monitoring aspect eh. So yan, kasama na po dyan yung sa technology side of it. No? So ito hanggang January 4 lang po to. By that time, dapat ang datos na kailangan namin makuha, paano ini-implement, paano namin monitor ang surge price cap, masa amin na po. No? So that come January, pag na-review namin yung fare matrix ng TNVS, sapat na ang datos namin para makapaggawa ng isang fare matrix na reasonable, na sapat para sa mga driver at operator at yung kakayanin naman ng ating mga pasahero. Oo, kumbaga this is a balancing act between the consumers, meaning yung pasahero at saka yung pong driver/operator, no? Opo. Hinati lang ho natin no, sa utos yan ng Secretary Banoy na i-review ho yan. In the meantime, habang review, binaba na muna ho natin. Opo. Ang nagrereklamo po actually dyan, bukod sa mga pasahero, mga kakompetensyang taxi drivers. Opo. Bakit daw sila may ganon, yung taxi wala? Eksakto po, no? At yung rational ng surge price, very unique ho yan sa TNVS, no? Opo. Wala hong ibang pampublikong sasakyan na may surge price. Kasama ho yan sa ating review, both legal, technical, and financial. Yung sinasabi ng ating mga TNVS drivers na malulugi po sila, ang hiningi natin sila in our dialogues with them, sa konsultasyon natin sa kanila, yung mathematics, yung computasyon, kung paano sila malulugi pag ganito ang ginawa sa surge price cap, pag tinanggal, pag ganito naman ang inayos. So, we need to know all these things para malaman namin yung justification ng surge price cap. Opo. Ulitin po natin, this will take effect on Saturday pa, hindi pa kahapon, sa Sabado pa mag-uumpisa. Opo. Sabado until January 4? 4 po. Until January 4. So after the holidays, balik na naman. Balik na naman sa dati. What we hope to do is magkaroon na po tayo ng final fare matrix. We will call, marami ho natin konsultasyon na ginagawa ko ngayon kasi very technical pala ho to, no? It's not your simple pricing gaya ng ibang pampublikong sasakyan. So it will take us a while to put all these things together. But hopefully before the end of January, meron na ho kaming proposed TNVS fare matrix. As Chairman, yung po bang mga green taxi, yung galing sa Vietnam, ano po ba ang kategorya nun? Taxi o TNVS? Taxi po yan, no? Taxi po yan na may online booking. So ayun ang kategorya nila, taxi pa rin, hindi nababago yon. So wala silang surge pricing? Wala po silang surge pricing. De Metro po ito? De Metro po yan.
Pero kahit na marami daw pong units yung Vietnamese cars na yan, pero sa kabila nun, kulang pa rin ang merkado, ika nga? Opo, kung titignan ho natin yung datos after the pandemic, marami ho tayong taxi operators nationwide ang nagsara. Dahil dito, kailangan po natin magdagdag at based on yung ating indexes, yung ating survey, kulang pa nga ho talaga ang taxi. Nang gaano karami po? Ay, nako. Ang computation po, yung survey po nila, halos close to 100,000 taxi units nationwide ang kailangan. Nationwide naman. Nationwide po yan. Nationwide ito naman. Sa Metro Manila, mga 60,000. And we are nowhere near 60,000 level. No? Ang taxi level natin sa Metro Manila, kasama na ho itong mga green taxi na to. No? Hindi pa uabot ng 20,000. So, in other words, kahit pala napaka-traffic na sa Metro Manila, kulang pa pala itong nagseservisyo mga taxi sa atin? Opo. Very noticeable po yan. No? Kung titignan nyo yung waiting time ng ating mga mananakay at kailangan lang ko muna taxi, tumayo ka lang sa isang lugar at bilangin mo yung oras, yung minuto na naghihintay ka para makakuha ng taxi. That will show you ganong kakulang. No? Ang reasonable standard internationally, Katoning, is 10 minutes waiting time. Yung paghintay. Dapat meron ko ng taxi. Yan po ay danas na danas ko po yan sa Singapore. Tama kayo. Pag lumampas ng 10 minuto, nagwawala na yung pasahero. Opo. Kumbaga nandyan lagi, available lagi. So, kung ganun, open pa po pala kayo, ang LTFRB, para sa mga applicants na mga bagong taxi operators. Siguro encourage ninyo yung mga e-taxi, ano? Opo, but yun lang nga, open ho tayo, but we're now moving more towards electric vehicles na po, no? Ang laking bagay po now that yung battery life humahaba na po, no? Yes. Tapos yung cost of fuel ay tumataas, talaga it takes more justification to move towards electric vehicles. Oo. Yung taxi, ganun kalaki ang kulang, pero sa TNVS, malaki pa ho ba ang gap? Alam niyo, nung nagsimula ang TNVS, nung dumating po ang Uber dito, at Grab doon, dalawa lang naglalaro, ang total number of TNVS was around 64,000. Ngayon po, ang tumatakbo po sa daan ngayon is around 22,000. So, minus 66%. Opo. Kung nagsimula ko tayo sa 64, nasa 22,000 po tayo ngayon. So there's a 1/3 lang po of our initial numbers. That's right. Kaya ang natira po natin parang minus, tama yung sabi ko, minus 33% lang ang natira. Opo. Minus 66. Bakit po? Bakit kumonte? Maraming nawala ho maraming umalis rin sa negosyong to. Kasi very part-time, no? At any given time po, out of the 22,000, at any given time, malaki na po ang 70% ang tumatakbo sa daan. Marami ho sa atin din pa dito, sa TNVS business, part-time. May trabaho sa umaga, tumatakbo sa gabi. Ganun po Mukhang ganun naman talaga ang konsepto niyan, Chairman, no? 'Di ba? Tama po. Again, pasensya na at lagi kong nababanggit yung Singapore. Marami ako nasasakyan na Grab doon na mga professional. Meron nga ako na engineer, meron ako isang businessman nga. Yung mga ganun po, talagang extra lang. Kumbaga side hustle lang nila. Imbis na gamitin yung sasakyan ng pauwi na wala naman pakinabang, ginagamit na parang nakaangkas na doon sa Grab. Hindi ba mas maganda ngayon, Chairman? Opo. Ang average waiting time po sa TNVS per hour survey, 37 minutes po yan. 37. Even during rush hour, no? Merong umaabot isang oras, pero mabilis 10 minutes, nandiyan na. Pero on the average, 37 minutes. So, mahaba-haba pa rin yun, no? Ang ating benchmark, as I said, is a 10-minute waiting time. Dapat meron ng sasakyan yan. Malayo pa
pinag-aaralan namin kung kailan pa magdagdag. But we would like to gather data muna dito sa pamasahe itong mga araw na to para sa gadon pag nagbuo tayo ng fare matrix, ipa-factor in natin yung supply side. Ganong karaming sasakyan ang kailangan po natin. Isipin nyo. Kaya lang, di ba, again, nagagamitin ko yung salitang balancing. Kung kulang pa pala ng masasakyan ng ating mga kababayan, mga commuters, maghihikaya tayo ng additional players o additional units, di problema natin on the other hand, yun namang traffic natin, baka mas lumala. Sakto po, eksakto, Jing, no? So it's not as simple as adding vehicles. Babantayin rin natin yung traffic contribution kung we do not want to aggravate existing traffic right now. So, balance talaga. Hindi ko ganun kasimple. There are a lot of factors that come into play sa supply side and then on the pricing side also. So, lahat ko yan, babalansin natin. Kukonsulta ko tayo sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno and other stakeholders before we come up with a decision on the matter. Chairman, pagka po ba nag-a-approve kayo ng mga additional players o units dyan sa TNVS man o taxi, ano po ang requirement sa mga parking? Kasi may mga nakikita ko na mga taxi na kung saan-saan lang din nakapark. Mukhang walang mga garahe. Opo. Ano bang, pwede bang i-require yung mga iyan na kailangan meron silang certain na lot o parking lot na ang sukat ay minimum of ganito bago sila payagan? Tama ka, Katuding, no? Requirement po yan na may sariling garahe itong mga public utility vehicles natin. Pero nakikita nga natin, minsan naka-roadside parking po sila. No? So, ito kasama sa ating pag-review ng mga pamasahe, yung performance standard. No? Hindi na cost recovery lang. Na dapat ito ang performance nyo. Kailangan may sariling garahe kayo. Kailangan meron sa yung hindi pwede nakapark sa roadside. So, ito ang pinaka-problema natin dito sa implementasyon. How do we monitor? How do we make sure they comply? No? So kasama yan sa ating pag-aaral to make things better on the side of public transport. Pero tama ko kayo, kailangan may sariling garahe mo yan. Hindi talagang, but of course, at the end of the day, ang habang pinag-uusapan po natin ito, complex yung problema natin sa transportasyon. Sobrang complex katulad niyan. Reklamo na tayo ng reklamo sa traffic, pero pagka nakipag-usap ka sa mga commuter, sasabihin, walang dumarating na taxi o walang TNVS, o paano mo i-reconcile yun? Kulang yung sasakyan, pero kulang yung masasakyan, pero napaka-traffic na. Opo. At the same time po, modernization cannot stop. Dahil lang po sa traffic, kasi matagal pa ang solusyon ng traffic. In the meantime, baka masyadong humahaba na yung waiting time ng ating mga pasahero. Opo. So, binabalanse lang natin talaga ang pag-aaral na to. Sa Singapore, meron silang tinatawag na COE, yung Certificate of Entitlement, before anyone can purchase a vehicle. Mahal po nun, Chairman. Dati kayo sa LTO. Bago ka makabili ng sarili mong kotse, hindi na LTFRB issue to, naalala ko lang bigla. Opo. To discourage people from buying cars, ang ginawa nila, nagpataw sila ng singilin na COE. Ang mahal nun, Chairman, 100,000 Singapore dollars. Isang pirasong papel lang yon bago ka makabili ng sarili mong kotse. That's on top of the price of the vehicle. Kaya ang mga tao hindi na bumibili ng kotse dahil maganda naman ang kanilang public transport system. Tama po. That's right. Oo. Tapos ngayon, sisirain pa EDSA. Ano ba ang contribution nyo sa rehabilitation ng EDSA, Chairman? Hindi, nag-aaral namin yung public transport impact para yung busway in particular, no? Merong additional routes tayo pinag-aaralan na pwede pumasok sa busway para sa ganun mabawasan yung magaling Fairview, for instance, no, para pwede natin mahikayat yung ating mga mananakay, wag na magdala ng kotse kung
yung bus na galing Fairview, pwede natin ipasok sa busway para mas mabilis ang kanilang biyahe. Oo. So, yan po pinag-aaralan po ngayon. Ay, gawin nyo nga yun. Sige nga po, para... Kaya lang baka sumobra naman dami ang dadaan sa busway. Maging matraffic na din dyan. Ang gagawin mo natin staging area on both ends of the route. Para yung ilalabas lang natin po yung sasakyan, yung tamang-tama lang ho, na hindi magkakabuhol-buhol sa loob ng busway. Then we will monitor it via GPS at saka CCTV camera. Para sa ganon, yung dispatcher in both ends, malalaman nila kung huwag muna sila mag-dispatch o kung di naman kulang naman at mag-dispatch na sila. Modernization talaga kailangan, sir. Yung pong binabanggit nyo, yung may GPS, may tracking, monitoring ng lahat ng mga Anyway, napagod ako doon sa kwentuhan natin, Chairman. Ang dami gusto ko pa naman sana kayong tanungin doon sa anti-colorum partnership ninyo with DOJ. Opo, nako. Alam nyo, katunying 17 years in the making yan. In various at taon-taon na lang in various administrations ang hinihingi ng mga transport groups ma-address itong issue ng colorum. In 2017, gumawa ng JAO, Joint Administrative Order, inakyat yung penalty ng colorum up to 2 million pesos. Oo, tama. Pero still rampant pa rin ang colorum sa daan. No? Anong pagkakaiba nitong partnership nyo with DOJ versus ito what happened before? Dito na ang pinag-uusapan pagkakulong, no, ng mga violators of colorum. Specifically po, ang i-address nito yung mga protector at yung mga sindikato sa likod ng colorum, no? Para sa gadon, kung pwede natin matanggal na po yan. Dahil in the past years, puro administrative penalty nga, no? This time around, susubukan naman natin na impose yung criminal imprisonment, as sinabi ka ng DOJ, 6 to 12 years imprisonment or a fine of 2 million, depending on the court. No? Ewan ko na lang kung magkulorum pa sila pag kami nakulong sa pangulorum. Yun na nga po. Hopefully, maging deterrent. So, simula ngayon, magmeron kaming education and information campaign para maintindihan ng tao kung anong ginagawa natin, yung consequences, kung mangulorum po sila. Tapos, bubuksan ho natin yung ating prangkisa para doon sa mga gusto mag-legalize na, ayusin yung kanilang papeles, maayos naman po natin. Ayun, Pero after that, kung ayaw pa rin sumunod, pasensya na lang. Last na lang po, as in last na lang, promise. Para tong Senate hearing, last na lang. Ano na ba nangyari doon sa proposed agreement ninyo sa Data Center Inc. na tungkol sa drug testing ng mga PUB drivers? Yung compulsory ba yan? Compulsory drug testing? Ano na ba nangyari doon, sir? Pino-finalize, gusto natin ma-implement starting next year. Para sa ganun, napaka-importante po nun na tama ho si Secretary Vice, Secretary Banoy, no, na impose a mandatory drug testing for public utility vehicles. At ang kagandahan sa gagawin ng DCI yung monitoring aspect. Para yung implementasyon, sigurado mangyayari. Kasi kinakatakutan namin, baka no-show na naman, makalusot ba? Oo. Baka ibang ihi ang ipadala doon. Yun ang aming talagang tinutukan. Ayaw natin gumawa ng programa tapos malulusutan lang, may putas. So maganda ko to, using technology, we can now monitor yung full compliance of the mandatory drug testing. Siguro yan, ito, ang target natin bago magpasko sana, ma-finalize na yung kontrata. So we can sign it before New Year. Tapos soft start na tayo by January. Yes, sir. Mr. Chairman, maraming salamat sa uulitin. Tatuling, anytime po. Salamat po rin. Si Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB.